Ako si Zaldico. Isa ako sa mga nasangkot sa issue ng flood control project at ngayon, ako ay nasa kustodiya na at pauwi na sa Pilipinas sa ilalim ng mga awtoridad. Hindi na ako mananahimik. Handa akong isiwalat ang lahat ng aking nalalaman, ang buong katotohanan sa likod ng proyektong ito. Ibubunyag ko kung paano naganap ang sistematikong pag-abuso sa pondo ng bayan at kung sino-sino ang mga nasa likod nito kabilang ang 2 matataas na opisyal ng gobyerno na umano'y pasimuno ng katiwalian. Kapag ako ay humarap sa Blue Ribbon Committee, ilalatag ko ang lahat walang itatago. Kung ang kapalit nito ay ang aking pagkakakulong, handa akong panagutan basta't makasama ko sa pananagutan ang mga tunay na mastermind. Kung nais mong malaman ang buong katotohanan, panoorin at ibahagi ang video na ito. Mag-iwan din ng iyong komento. Handa ka na bang malaman kung sino ang nasa likod ng flood control project scandal? Daghang salamat. Halatang AI, hindi ba? Nakakatakot isipin na maaaring masakop ng AI ang ating kaisipan. Papayag ka bang mangyari yon? Kung hindi, tara, samahan mo ako sa video na ito. Ang video na ito ay para sa mga Pilipinong butante. Mahalagang mapansin ninyo ang malateleserye na nangyayari sa gobyerno natin ngayon. Dahil delikado kapag marami ang naniwala dito, posibleng hindi na natin mabigyan ng hustisya ang talamak na pagnanakaw sa kaban ng bayan natin at pagyurak sa karapatan at dignidad ng ilang Pilipino. Hindi ko alam kung magiging patas ako para sa panig ng mga loyalist at DDS. Oo, hindi ko na gusto ang pamumuno ng administrasyon ngayon at aaminin ko, isa ako sa mga nangarap na maging presidente si BBM at sa isang banda, isa rin sa dismayado sa pamumuno niya. Pero susubukan nating maging patas para sa lahat. 2 bahagi ang video na ito tungkol sa teleserye ng gobyerno at kung papaano maiiwasang sakupin ng AI ang isipan natin. Alam niyo ba na posibleng ginagamit na ng mga masasamang politiko at ng mga troll ang AI para linlangin tayong mga Pilipino? At ang karaniwang natatarget nito ay ang mga nasa lumang henerasyon na nakakasabay nga sa modernong teknolohiya pero hindi naman nakikilala kung gawang AI o hindi. Yan ang tatalakayin natin sa huling bahagi ng ating video. Dahil mayroon muna tayong 3 bagay na mahalaga na dapat nating mapansin. Una, ang pagkanta ni Zaldico sa social media. Pangalawa, ang drama ng pagkawala ni BBM at ang muling paglitaw niya sa publiko. Pangatlo, ang pagre-report ni BBM na nahuli na si Zaldico. Unahin natin ang pagkanta ni Zaldico sa social media at pinangalanan niya ang mga sangkot sa malawakang korupsyon na nangyari sa ating bansa. Pinatotohanan niya ang salaysay ni Sergeant Cotesa na mali-maleta ng pera na tinawag ngang basura. Marami ang nagulantang sa ginawang ingay ni Zaldico. Kasabay nito, marami ring mga AI-generated video na lumabas at kunwaring nagbibigay pa ng ibang impormasyon tungkol sa mga bagay na binulgar niya. Sa mga nakakaalam at makakapanood ng mga ganong video, masasabing AI-generated nga. Pero sa mga taong walang kakayahang kumilala sa AI, hindi nila ito mapapansin at paniniwalaan na lang. Sino ang posibleng nasa likod nito? Una sa lahat, mga taong sangkot sa isyu ng korupsyon, mga pinangalanan ni Zaldico para lituhin ang mga tao at isipin na AI-generated nga ang mga original na video nito. Posible rin na si Zaldico mismo para pwede pa siyang magbalik loob sa mga taong nilaglag niya at nang sa ganon pwede niyang idahilan na AI lang ang mga video na naipost niya. Pwede rin na mga aspiring vlogger ang gumagawa ng mga AI video para panghook sa mga viewers at masabing may new update si Zaldico. Mga supporters ng mga sangkot at pinangalanan, Nico. Dumako naman tayo sa pangalawa, ang drama at malateleseryeng pagkawala ni BBM at ang biglang paglitaw niya at pinakita sa publiko na malakas ang pangangatawan niya. Maaaring magamit ang sitwasyon na ito para masabi niya na purong paninira ang lahat ng mga binabato sa kanya. At ngayon, dahil sa biglang paglantad niya sa publiko, pinatunayan niya na mali ang kumakalat tungkol sa pagkakasakit niya. Dahil diyan, lahat ng binibintang sa kanya ay posibleng isipin ng marami na hindi totoo. Sino ang may kasalanan sa pagpapakalat na may malubhang sakit si BBM? Posibleng kampo niya mismo ang gumawa ng teleserye na ito na inabangan at sinubaybayan ng mga Pilipino. Posible rin ang mga DDS, mga taong nasusuklam na sa pamumuno ni BBM.
At dahil sa pagpapakalat ng maling impormasyon, ay naging pabor pa sa kanila ito dahil nagagamit pa nila ito para pabanguhin ang pangalan nila. Kaya mga DDS, mga kawarrior, huwag tayong basta-basta maniniwala sa mga impormasyong naririnig at napapanood natin. Kahit pa nga galing ito sa mainstream media. Tulad na lang nitong pangatlo sa mahalagang bagay na dapat ninyong mapansin. At maging maingat tayo na huwag basta maniniwala sa teleserye na ito. Ang pagre-report ni BBM na nahuli na si Saldico, maraming naniniwala na hindi ito totoo. Lalo pa nang sabihin ni Harry Roque na hindi totoo na nahuli si Ko sa Prague, Czech Republic. Kung papaano nalaman ni Roque na hindi totoo na nahuli si Ko, ito ang sabi niya. Yan, edi simple, tinawagan ko yung immigration police sa Prague at tinanong ko kung nandun ba ang Elizalde ko. Sumagot sila, wala. Kaya kumpirmado po, hindi na aresto si Zalde ko sa Prague. Ano sa tingin nyo? Kung ako ang tatanungin, hindi nyo dapat pinaniniwalaan yung mga ibang sinasabi ni Roque kasi para sa lahat ng mga hatid dumapit nito ay wala pang tumama. Alalahanin nyo at huwag kalimutan ang teleserye ni BBM na pagkakasakit at biglang pagsulpo. Paano kung totoong nahuli na nila si Saldico at maiharap niya ito sa publiko? Bida na naman ng ating BBM, dagdag puntos na naman ito para sa kanya. Lalo pa at mukhang may ginagawa na naman silang teleserye na posibleng magbalik loob si Saldico at maging magkaibigan sila muli. Pwedeng sabihin ni Ko na lahat ng video na kumakalat patungkol sa akin ay AI generated. Dahil sa totoo lang mga kawarrior, ay napakaraming AI generated na kumakalat patungkol kay Ko. Katulad na lang ng video na ito. Ako si Zaldico. Isa ako sa mga nasangkot sa issue ng flood control project at ngayon, ako ay nasa kustodiya na at pauwi na sa Pilipinas sa ilalim ng mga autoridad. Hindi na ako mananahimik. Handa akong isiwalat ang lahat ng aking nalalaman, ang buong katotohanan sa likod ng proyektong ito. Ibubunyag ko kung paano naganap ang sistematikong pag-abuso sa pondo ng bayan at kung sino-sino ang mga nasa likod nito, kabilang ang 2 matataas na opisyal ng gobyerno na umano'y pasimuno ng katiwalian. Kapag ako ay humarap sa Blue Ribbon Committee, ilalatag ko ang lahat walang itatago. Kung ang kapalit nito ay ang aking pagkakakulong, handa akong panagutan basta't makasama ko sa pananagutan ang mga tunay na mastermind. Kung nais mong malaman ang buong katotohanan, panoorin at ibahagi ang video na ito. Mag-iwan din ng iyong komento. Handa ka na bang malaman kung sino ang nasa likod ng flood control project scandal? Daghang salamat. Ang video na yan ay kumakalat ngayon sa social media. Kasabay niyan ang ulat ni BBM na nahuli na si Saldico. Ang nakakatakot dito ay posibleng magamit ang AI-generated na video na yan para lituhin ang isipan ng mga tao. Gusto nilang maitanim sa isip ng mga tao na kampo ng mga Duterte ang nagpapakalat ng mga AI-generated video ni Ko. Nang sa ganon, yung mga original na video clip ni Ko ay iisipin na rin natin na AI-generated nga at pwede na nilang ipilit sa pamamagitan ng video na ito na AI-generated ang pagkanta ni Ko tungkol sa mga mali-malitang pera. Bakit ko nasabi na gusto nilang isipin natin na kampo ni Duterte ang may pakana sa pagpapakalat ng mga AI video na ito? May gusto ako sa inyong ipapansin. Pansinin ang sinabi ng AI na ito. Scandal. Daghang salamat. Daghang salamat ay salita ng mga Bisaya. Si Saldico ay hindi Bisaya, isa siyang Bicolano. Kaya nga representative siya ng Ako Bicol Party List. At bakit naman gagamit ng Bisaya language si Saldico? Para ano? Para ipakita na malapit siya sa mga Bisaya. Para masabing magkaalyado sila. Tunay man o AI ang video na ito, iisa lang ang gustong ipahiwatig. Yun ay kumunik sa mga Duterte na parang Bluetooth na gustong kumunik. Dahil AI generated nga ito, gustong palabasin ang nasa likod ng video na ito na una, para sa mga walang kalaman kumilala sa AI video, mapaniwala na DDS nga si Saldico dahil sa pagsasalita ng Bisaya. Para naman sa may mga kakayahang kumilala ng AI video ay mapaniwala na DDS ang nasa likod ng video clip na ito dahil sa pagsasalita at paggamit ng Bisaya language. Nang sa ganon ay madali nilang maituro na kampo ng mga Duterte ang may pakana sa pagpapakalat ng video ni Ko, original man o AI video. Dahil sa kalituhan na kanilang nililikha ay pagdududahan ang mga original na video clip ni Saldico patungkol doon sa mga maleta ng pera.
at ang mga Duterte ang ituturo nilang may pakana. Kaya huwag kayong paluloko sa mga ganitong video. Huwag basta maniniwala sa mga napapanood ninyo sa social media, lalo na kung hindi kayo sigurado. Ang sigurado lang na nasa likod ng mga ganitong video ay ang mga taong gustong makatakas sa pananagutan sa batas. Dahil sa pagnanakaw nila, sinusubukan nilang linlangin at lituhin ang mga tao. Huwag tayong pumayag na masakop ng AI ang isip natin. Para hindi mangyari yon, dapat marunong tayong magsuri at kumilala ng AI generated. Ang AI ay komplikado. Minsan, kahit marunong ka kumilatis ng AI, kailangan mo pa itong ulit-ulitin panoorin para mapansin kung AI o hindi. Kaya kung hindi ka sigurado, huwag mo nang paniwalaan. Paano nga ba malalaman kung AI o hindi ang isang video? Number 1, tignan ang mukha at galaw. Una, pansinin ninyo ang mukha. Kapag AI yan, minsan weird ang galaw. Parang hindi natural ang pagngiti o pagkurap. Minsan din, hindi tugma ang labi sa sinasabi. Number 2, i-check ang kamay at detalye. Classic sign, kamay. Madalas sablay ang AI dito. Sobrang daliri, kulang o kakaiba ang hugis. Pati tenga at ngipin, minsan nag-iiba-iba. Number 3, background glitches. Tingnan ninyo ang likod. Kapag may mga bagay na biglang nawawala o nag-iiba habang gumagalaw ang video, red flag yan. Number 4, ilaw at anino. Kung mapapansin ninyo, minsan hindi tugma ang ilaw sa mukha at paligid. Parang mali ang shadow o sobrang kinis. Parang filter na hindi normal. Number 5, tunog at boses. Makinig mabuti. Ang AI voice ay kadalasan sobrang linis at parang walang emosyon. Minsan din may delay o robotic ang dating. Bibigyan ko kayo ng sample. Ako si Zaldico. Isa ako sa mga nasangkot sa issue ng flood control project. Narinig nyo ba na kahit kaboses niya pero may mali? Ang sabi niya, ako si Zaldico, nasangkot sa isyo. Yung pagbanggit niya sa salitang issue ay red flag na kagad, isang palatandaan na ito ay isang AI generated. Ay ang aking pagkakakulong. Handa akong panagutan. Number 6, i-check ang source. Pinaka-importante, saan galing ang video? Kung galing sa hindi kilalang page o walang original source, magduda na kaagad. At huwag nang pag-aksayahan ang panahon. Isa kang Pilipino na ayaw ng palinlang. Hindi mo kailangang maging eksperto para makita ang katotohanan. Hindi mo kailangang maniwala agad sa lahat ng napapanood mo. Sa panahon ngayon, hindi na lang fake news ang kalaban, pati AI ginagamit na para lituhin tayo. At kung hindi tayo magiging mapanuri, tayo mismo ang gagamitin laban sa kapwa natin Pilipino. Kaya sa bawat video na nakikita mo, tanungin mo ang sarili mo, totoo ba ito o gusto lang akong paniwalain? Dahil sa huli, hindi AI ang pinakamalakas na sandata, kundi ang isip ng taong marunong mag-isip. Kung ayaw mong malinlang, magsuri ka. Kung ayaw mong magamit, mag-isip ka. At kung mahal mo ang Pilipinas, simulan mo sa pagiging mapanuri. Kung gusto mo ng mga ganitong topic, ay inaanyayahan kitang mag-subscribe o mag-follow. At kung hindi naman kalabisan sa'yo, baka pwedeng paki-like at share na rin. Dadula in Action TV here. Hanggang sa muli at ingat kayong lagi. Peace out!